usually, di ba, ang stepmother at saka yung stepdaughter magkaaway. Oo. Pero sa nakakita, nung kinasal the second time si Lotlot, ang ginawa niyang ninang sa kasal, si Sandy. Ang dulong. Oo. Di ba? Ibig sabihin, nagmamahalan sila. Oo. But si Lotlot daw, ang nakapirma doon sa kanyang... alam ko yun, ang nanay ni Nora. Si Antonia Cabaltera Villamayor ang nakapirma. Oo. Tandaan mo, si Nora, all those decades was so busy. Oo. Sino ba ang tumayong ate? Kaya nga Si Lotlot. Yeah, I know. Oo. Pag may problema si Matet, sino ang takbuhan niya? Si Lotlot. Si Lotlot. Oo. Hello mga kaibigan, mga tutoy, mga ining, at saka syempre doon sa mga kaibigan kong mga marites with class of the universe. Dito po kami ngayon sa aking Rene Salud Philippines, dito lang sa PH Time. At ngayon kasama ko po dito ang aking kumpare at ang aking kakulab na napakaraming alam sa ibabaw ng mundo. Alam po niya lahat ang balita, ang chismis, at ang Pati ilalim ng mundo. At anything under the sun ng isang tao, alam na alam po niya yan. Kaya type ko po at enjoy ako siyang makasama dito sa aming collab na ito. Walang iba kundi po si Butch Francisco! And don't forget to like, subscribe, and share to our channel, PH Time. And press the notification button for further updates. Ayun. Alam mo, ang dami na naman ngayon dapat natin pag-usapan tungkol dito sa mga away-away ng pamilya, sa mga mana, and etc. At recently lang narinig ko kay Rico Hison. So, na-interview niya si Ian, right? Leon. Oo, tapos ngayon, si Ian ngayon ang nagsabi, siniwalat siya sa buong mundo. Kuya Rico, yes, I am legally speaking the sole heir of Mom. Okay. Anong comment mo on that? Una, ang basic principle, ang mana, either pataas or pababa. Ganun ba yun? Oo. Pataas, pababa. Buti na lang wala akong minana sa magulang ko. Hindi, pwede okay naman magkwento ako sa... Mabilis lang. Sige na, ikaw. Hindi, kasi ito nun, naalala mo yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. Okay, so, dun sa storya, ABS-CBN yun, mag-asawa, Noel Trinidad, Marita Sobel sa storya. Okay. Wala silang anak, so inampo nila yung pamangkin. Pagkatapos, hindi na sila nagligalidad. So pero para masiguro yung pamangkin / adopted nila, lahat ng pag-aari nila nilipat nila dun sa bata. Okay. Namatay sa aksidente yung bata. Oo. So lumalabas ang legal heirs ng bata, yung biological parents. So kinuha lahat nung magulang. Oo. So, di ba, ending kawawa sila. Ang ibig mong sabihin, yung biological parents nung namatay na bata, Oo. Dahil namatay bata. Kinuha. Oo. Pwede ba yun? Kasi hindi sila they didn't go through the proper yung legal yung legal process. adoption. Oo. I see. Alam mo kasi, alam ko ang legal adoption kasi na-experience ng family namin yun kasi dahil nag-adapt kami noon na bata na cerebral palsy. Mm-hmm. So ngayon, nung una, akala namin, sige, alagaan na lang namin, basta-basta. Okay. Then eventually, naisip nung kapatid ko kasi gusto nilang mag-migrate sa Amerika. So, hindi niya madadala agad itong bata. So, they thought of legally adopting the child. Okay. So, ngayon, na-adapt naman nila. Na-legally adopted naman nila. Tapos ngayon, ang problema lang, at the age of 12, nawala na siya. Kaya wala din nangyari doon sa ambisyon nila madala ang bata sa Amerika at maipagamot. Ako naman, ito first time ko sasabihin lang. To this day, I still suspect that I was adopted. Paano nangyari yan? Hindi, kasi nung when my mom gave birth, dun sa, ang OB niya si Dr. Manotok, parang hindi ka mag-anak yata nito yung Manotok. She gave birth sa delivery room with a Chinese woman. Ganon?
So, tapos, nung paglabas nila, nung dinadalaw, lumalaki ako kasi I look different. Sa mga kapatid mo? Oo. Sabi sabi nga, nung dinalaw yung nanay ko after she gave birth sa bahay, sabi niya, ba, yung anak ni Chad na puti-puti. And look, Tapos ikaw? hindi, yun na nga, kasi nga, Ikaw ang maputi. oo. Yung mga kapatid mo? Hindi naman isang kapatid ko, brown ng eyes eh. Oo. Pero ibang-iba ako. I would ask them that, but Oo. then hindi na ako siniseryoso. So parang ngayon, matapos na lang, parang hindi na ako napipikon. Sinabi ko na lang, ang totoo kasi ang kasabay ng nanay ko nung nanganak, si Mrs. Gokong Wei. Kaya there's a possibility, ako si Lance Gokong Wei. Wow! Para matapos na lang. Ayun pala naman ang kanyang Oo. rationale. Sana nga I would be willing to trade places with Lance Gokong Wei. Pero alam mo ako Okay. noon, pagka ako pinagagalit at inaaway ako ng tatay ko doon sa kabaklaan, iniisip ko sa sarili ko, siguro ampun ako, bakit ako inaaway ng tatay ko? Alam mo, naisip ko din yun, pero palagay ko naman hindi. Salud na salud talaga ako. Because? Magtibay salud talaga ako. Diyos ko, kamukha ko yung mga kamag-anak ko, ano? Ako, hindi ko sila kamukha. Ay, going back, di ba si Ian, talagang biological child ni Nora Honor kay Christopher De Leon. De Leon. Isa lang naman. And then, mga legally adopted ay sila. Lot na dumating sa buhay ni Nora bago pa si Christopher De Leon. Okay. Okay. Then si Matet. Pagkatapos, tapos pinanganak si Ian. Pagkatapos si Matet. Oo. Tapos si Kiko, tsaka Kiko. si Kenneth. Oo. But, ito, you have to give it to Christopher De Leon na, halimbawa, kaya ang tawag ni Christopher De Leon kay Lot ay balot. Ganun ba Kasi yun? kasi di ba minsan mapipigod ka kasi natawag ka yung kung ano-anong term of endearment na tinatawag Oo. sa'yo ng parents. Pero terms of endearment pero naman pag bata yun ka, eh. maiinis ka, di ba? Pag tinawag kang balot. Pero ngayon, doon mo ma-realize, tinatawag siyang balot, ibig sabihin mahal siya Mahal ni siya. Boyet. Mahal siya ni Oo. Boyet. Oo. And then, gumanda yung relasyon to the point na usually, di ba, ang stepmother at saka yung stepdaughter magkaaway. Oo. Pero sa nakakita, nung kinasal the second time, si Lotlot, Si Lotlot. Lotlot, Sorry ha, hindi, kasi... si Monching nung una, di ba? Oo nga pala, Tapos, and then, correct. she got married again. Oo, Ang ginawa oo. niyang ninang sa kasal, si Sandy. Ang dulong. Oo, di ba? Ibig sabihin, nagmamahalan sila. Oo. May tanggap nilang isa't isa. Oo, hindi natanggap, mahal. Mahal. Oo. So, and then, the fact na si Boyet, pinagamit niya, ang apelyido niya from Lot, si Charlotte yan kaya naging balot. Oo. At kay Matet, kay Kiko, kay Kenneth, ibig sabihin, wala siyang issue. Okay. Diba? Oo. The fact na pangalan mo yun ipinahiram mo. Hindi mo ibinigay mo. Oo. Ibig sabihin talaga, napakabuting tao ni Christopher De Leon. So in other words, ngayon ko na-realize na sina Lotlot pala, ang apelidong ginagamit nila ay De Leon. De Leon, hindi Villamayor. Hindi, tsaka sa family code naman, kaya lahat ng mga 87 na lang lumabas yung hindi mo pwede gamitin kung hindi ka talaga nakapirma yung ano mo I father see. mo Ang narinig lang namin, this is not 100% confirmed, but si Lot daw, Sa ang nakapirma doon sa kanyang alam ko yun, ang nanay ni Nora. si Antonia Cabaltera Villamayor ang nakapirma. Oo. So in other words, hindi si Nora. Villamayor. Oo. At lalong hindi De si Leon. Christopher De Leon. Oo nga. Kasi Talagang. binigyan na naman niya. Kaya nga, So yun. Pagkatapos, pwede ba yun? Pwedeng gamitin yung family name, pero not necessarily na legally adopted ka. Obviously, pinirmahan ni Christopher na sang-ayon siya, ibigay niya ang apelyido niya. Oo. Pero wala yung formal legal adoption. Yun ang gusto nating malaman ngayon. Yun ang pilit natin tutuklasin. So, ganoon din pala nangyari doon kay Matet and the others para mga ibang babae. Pwede mga tsahin. Oo. Pero alam mo, this could be possible. You know why? Kasi, si Ian, si Nilang. Pinakamadali yun. Minsan nga, nagre-register pa ospital Oo. Ngayon,
kung ikaw ba naman, Nora Honor ka, halos hindi ka na humihinga, nakalawit na yung dila mo sa pagod, ikaw ba ang Mag-aasikaso ng mga mag-aasikaso ganun, ng mga papers. yung paperwork? Siguro pa sinabi ko, Oo. sige, Mamay Tunying, ikaw sa'yo Correct. na muna yan para, well, maybe At hindi. saka siguro yun ang thinking niya dahil ikaw naman ang nanay ko di parang ikaw na din ang parang lumugar na talagang nanay ng mga batang ito. Oo, basta parang in other words, siguro, siguro lang hindi ko nababasa ko ng nasa isip ni Nora that time, lahat belong to the family. Oh, I see. And ito ang napansin ko Napansin ko doon sa interview kay Rico Izon. Oo, isa talaga. So, si Ian, nung ini-interview, parang tinatanong, are you the sole heir? Oo. Sabi niya, I am. Pero, ang dating sa akin, he was trying to protect yung mga kapatid niya. Na parang ayaw niyang sabihin na I am the sole heir because sa papel, ako lang talaga ang legal. Because could be si Ate Lotlot, pwedeng hindi naman talaga nakapangalan under my mother yan. Pero, siguro nga, kaya nga iba pinapalabas sa masama si Ian. Pero siguro naman si Ian nag-iisip din na kung paano mag-share sa mga... No. Hindi. Sa akin, hindi yun eh. Oo. Ang sa akin, I think he didn't want to embarrass. Oo. He didn't want to embarrass yung kanyang mga kapatid. Kasi pag kung sinabi niya, kung narinig yung chismis na Kasi may lumalabas sa mga balita, di ba, na parang nagrereklamo. pero wag muna tayo doon. Oo. Ang inaano muna niya, ang tingin ko lang si Ian was just trying to protect yung mga kapatid niya by not revealing kung itong mga chismis na nakukuha natin ngayon na Hindi sila legally adopted. ni Nora. Pwede legally adopted nung lola. Yeah, in other words, wala silang habol doon sa mana. Siguro naman, alam mo, pa after this, malalaman ito ni Lotlot at mga kapatid niya. Siguro niya, marirealize naman nila na siguro naman yung kanilang relationship nila Ian hindi masisira dahil lang doon sa mamanahin. Which is so painful nga kasi tanda mo, si Nora, all those decades was so busy. Oo. Sino ba ang tumayong ate? Kaya nga Si Lotlot. Yeah, I know. Oo. Pag may problema si Matet, sino ang takbuhan niya? Si Lotlot. Si Lotlot, oo. Kahit hanggang ngayon pa rin ata. Close sila eh. Napaka-close Close sila lahat. Oo. At eto masasabi ko kasi nakakasama ko sa mga gathering siya. Oo. Ang babait, ang populite, ang kokorchus. Oo. Ng magkakapatid. Oo. Yun. Si Matet, pilya, pero yung pilya nakakatawa. Oo nga. Di ba? Oo. Di ba? Meron siyang mga sinasabi sa press na makakatawa. Yung mga post nga ni Matet ngayon, huwag niyo na masyado magtawa, parang let's take it in good humor na lang. Di ba? Ganon Oo. nga. Nabasa ko rin nga yun eh. So I don't even think they are after material wealth and material inheritance. Oo. Because hindi naman kasi si Nora toward the end especially toward the end of her career, siya naman kasi si Nora nag-artista yan nag-singer para lang may angat ang pamilya niya. Ngayon, umangat na sa yung estado, nabuhay na siya, hindi na niya sinamba ang pera. That's true. Diba? That's true. True yun. Kaya nga alam mo, ito lang naman masasabi ko. Sana po yung mga tagahanga ni Nora, kung talagang mahal ninyo si Nora, wag ho natin palaking itong problema ng kanilang pamilya. Itong inheritance ito ay nasa law. Ito ho ay ang bahala na ho dito ang batas. At hindi naman sila nag-aaway-away ng mga magkakapatid. Kaya patahimikin na po natin ang kaluluwa, nananahimik na sa langit ng ating idol na si Nora Honor. Isa po siya sa national artist na For film and broadcast arts. kumpleto talaga. Nagagalit sila pag hindi kompleto yun. Talaga? Yeah. Totoo nga pala yan, ano? Nung bata ka, hindi ka nabiyayaan ng biological family or parents, pero eventually, pag naampon ka, you are a very successful person. Ito yung eksena ni Nora at saka ni Lotlot kung paano niya pinagtapat. Ano ba yun?
Tapos Okay. si Judy Ann, di ba, dalaga pa siya, nag-ampun na siya noon. Si Johan. Ito si Maricel Soriano. Saan niya nakilala si Maron? Kombinasyon niya na Maricel at saka Ronnie Ricketts. Ganun ba yun? Oo, kasi sila that time ni Ronnie Ricketts. Kasi anong nangyari dito? Kay Christine Hermosa, nangyari, ang dialogue nga niya, pumasok siya sa simbahan, dalaga siya. Paglabas niya, ina na siya. Kasi may nag-abot ng baby sa kanya na inaruga na niya. Pero Kung tungkol naman kay Mang Dolphy, di ba ang dami niyang anak? Ilan ba yung anak 18. niya? Tapos di ba nung sila ni Sasha, Naging nag-ampon sila. si 19. Nga imagine mo, yung non-biological child, silang makakakuha ng kayamanan ni Mang Dolphy at yung mga anak na biological children niya, kung may makukuha man, kalahati lang.